May tanong sa akin. Hello po sir, ask ko lang po. Meron po kasi akong utang sa Olan noong February. Then sobrang taas po ng interest nila, 500 pesos per day po. So hindi ko na po talaga kayang bayaran. Sobrang na-stress na po ako. Last po na usapan namin noong March po ay di ko kayang bayaran yung utang ko. Kasi sobrang laki na ng interest. Then, until now po, mga 5 months na po sila na di ako tinatawagan at di ko po ma-open yung online apps. Natatakot po ako kasi baka mamaya may kaso na po ako nang di ko po alam. Sana po wag nyo sabihin yung name ko. Sana po mapansin nyo po ako para maliwanagan po ako. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, marami ho ang nagtatanong sa akin niya kung paano ba talaga nila malalaman kung may nagsampa sa kanila ng kaso. Kasi may ugali itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Yung bang raratsada, no, ng message, tawag, email, kung ano, ano yan, marami. Tapos biglang hihinto. Kagaya dito sa nagpadala po ng ng mensahe. 5 months po, walang paramdam. So ngayon, talagang ninervyusin ka. 'Di ba? Baka may sinampa na silang kaso, 'di ba? O baka mamaya may kung ano-ano silang ginagawa. So dito po sa ating video, alamin po natin paano ba natin talaga malalaman kung meron nagsampa ng kaso sa atin. Lalo na dito sa mga bugo katabusadong online lending apps na to. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong po sa ating mga kaibigan mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadalang mensahe po ng ating viewer. So, sabi nga po, napakalaki daw nung interest. Wala ko tayong magagawa dyan. Hindi nga sumusunod talaga sa batas yan. Diba ba? Tapos, ito po, doon tayo sa, sa main topic natin, no? Na 5 months na ho kayo hindi tinatawagan at hindi na rin ma-open yung apps. Well, siguro doon sa hindi pagkaka-open ng apps, siguro kasi nga, ang PAOK po, ang SEC, no, ang NPC, NBI tsaka FBI nagtutulong, nagsasanib pero sila para magtulong-tulong po, no. Nire-report kasi sila doon sa mga sa mga app store na yan, kung saan man na yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Nagre-report po sila. So siguro napasama yan isa sa sa Olan ninyo, kaya hindi niyo na rin siya mabuksan. Or di kaya marami hong mga users ang nagre-report kaya hindi niyo na rin siya mabuksan. So marami hong dahilan diyan, no. Ngayon, ang kinakatakot nyo kasi 5 months na po, no, na hindi kayo binubuliglig. Namimiss nyo rin, no? Well, kidding aside po, no, may ganyan ho talaga silang tendency, no? Kumbaga, isa sa tactics nila yan para, syempre, nervyusin ka. Ngayon, dito po sa video natin, alamin natin yan. So, ito po muna yung number 1. Okay. In reality po kasi, no, wala hong sabina or walang imbitasyon or walang korte ho na magme-message sa inyo or walang abogado na tatawag sa inyo na may kaso na kayo. Okay? That's the reality po. Kasi po, ang pagsasampa po ng kaso is kumbaga, naka-record dapat yan. Okay? May mga pirma po yan. Legal na basihan yan eh. So, dapat yan may imbitasyon. Ngayon po, pagka sa usaping utang, ito po yan. Kumbaga civil case. Pagka sinabi po civil case, wala pong kulong yan. Nasa Constitution yan, nasa Bill of Rights natin yan, di ba? Na wala pong nakukulong sa utang. Okay, ngayon, ito po yan. Pagka usaping utang, small claims. 1 million po yan, pababa. Okay, hindi yung lalampas dapat ng 1 million. Pag sinabi hong hindi lalagpas sa 1 million, small claims po ang pwede nilang isampa. Wala hong problema doon na pwede silang magsampa ng kaso kasi karapatan po yan, no, ng lahat ng tao na nagpapahiram pag hindi sila nabayaran na magsampa po ng kaso. Pero, eto po, dapat
nasunod muna nila lahat yung pamamaraan nila or na-exhaust muna nila lahat yung pamamaraan nila ng paniningil. Hindi ho kasi po pwede na due date nyo ngayon, di kayo nakabayad, nagpass nyo kayo bukas, di ba? Didemanda na kayo ng small claims. Hindi ho po pwede yun. Kasi kailangan po, gawin muna nila lahat, no, yung pamamaraan nila ng paniningil. Yung tamang pamamaraan po, hindi po pwede yung naghaharas, nagmumura o kung ano pa man. Meron ho tayong prohibition on unfair debt collection practices. So, isinulat na po doon lahat ng bawal. Okay? So, ito po yan ha. Pagka kayo po ay may kaso, okay, o sinampahan kayo ng kaso ng isang kumpanya ng pautangan, dapat po yan ay may imbitasyon. So, isa na hong pamamaraan yung para malaman po ninyo na may nagsampa sa inyo ng kaso. Ngayon, ito lang po yan. Pagka po kasi kayo ay lumipat ng bahay, okay, may probability or may chance po na hindi nyo talaga ma-receive yung invitation. So, ang tendency nun is, kumbaga, mananalo sila by default. Okay? Yun po yung isa. Okay? Pagka lumipat kayo ng bahay. Ngayon, kung talagang ninenervyos pa rin talaga kayo, gagawin nyo po is, kumbaga, bisitahin po yung mga korte. Okay? Kung saan sila naka-address. Kasi ganito po pagka po maghahabla po kasi yung mga yan, dun yan maghahabla sa address nila kung saan sila naka-address. For example po, taga Valenzuela yan. So, dun po, no, sa municipality or sa municipal court po ng Valenzuela magsasampa ng kaso yan, ng small claim. So, alamin nyo po muna yung address. No? So, para po mapuntahan nyo yung korte doon sa lugar na yon. Tapos, ipagtanong nyo po doon. No? Tanong nyo lang na, ako po si Boss Ray. Tatanong ko lang po sana o aalamin ko lang po. Baka po meron pong nakapending na kaso po sa akin. Kasi po, medyo ninervous po kasi ako. Ganun yan. So, bibigay naman po sa inyo yan. Wala namang pong problema doon Pangalawa, kung kung malayo ho kayo at hindi nyo mapupuntahan physically, po pwede nyo silang kumbaga, tawagan. Okay? Or, po pwede ho yan online. Sa Supreme Court po, no? Meron naman silang website. Okay? Kaya lang, ito ho ang disadvantage kasi ng yung sa online po, hindi po kasi lahat ng courts, no? Naka-online o kung naglalagay ng ng update online. So, mainam talaga diyan is puntahan tsaka tawagan. So, yun ho yung yung mga po pwede nating gawin, no? Ulitin ko ho. Una, kailangan maka-receive kayo ng ng imbitasyon. Pangalawa, kung talagang wala kayo na-receive na imbitasyon, ninenervyos kayo, puntahan nyo po dun sa address nila, sa municipality nila. Kaya dun magpa-file ng demanda yan Pangatlo, tawagan, or pang-apat, i-check nyo po through online. Yun po yung mga pamamaraan na po pwede nating malaman kung may nagkablahu sa atin. Pero ang practical ko po na maibibigay sa inyong abiso is, siyempre, dumulugo kayo sa abogado. Kasi mga abogado po makakasagot sa atin dyan. Kung meron ho kayong extra na pera, sa private po tayo lumapit. Kung wala naman po, nandyan po ang PAO. Tanungin po natin sila, ano ba yung mga po pwede o hakbang na po pwede natin gawin para malaan natin, no? Yung kung meron talaga ba tayong kaso na nakabinbin o may isinampa itong mga bugo katabusadong online lending apps na kaso. Pero ito lang ho, ulit-ulitin ko. Yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, hindi ho tutungtong ng korte yan. Bakit? Okay. Kasi ho, sila na ho mismo, napakarami nilang nilabag na batas. Diba? Bukod ho dun sa sa the Truth in Lending Act, yung pong Consumer Act of the Philippines. Yung pong Ceiling on Interest Rate, Data Privacy Act. Nakita nyo? Napakarami Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Napakarami po nilang nilabag. Babaliktad lang po yan sa kanila. Diba? Doon nga lang ho sa laki ng interest na ikinakarga sa inyo. O doon pa lang talo na kagad sila. Kaya bakit sila magsasampa ng kaso? Diba? Tsaka ho ang pagpapatunay na ipakikita nila sa korte? Wala nga kayong pinirmahang kontrata dyan. Pag sinabi yung pinirmahan, tatlong klase yan.
Digitally, electronically, at saka physically yung ipinirmahan yan. Tinatanggap po kasi ng korte yun. Okay, ano papakita sa inyo? Kasi yung kinlik to accept ninyo is doon sa yun, terms and condition. Magkaiba po ang terms and condition sa loan contract. Kasi po ang loan contract, idinidiscuss yun. Oh. Diba? Paano mangyayari na na may papakita sila sa korte? Sige nga ho. Kaya malabo ho yan. Maniwala ako siguro sa bangko, sa mga lending financing na yan, merong talagang kakayanan mag-file ng demand. Kami po, nagpa-file kami ng case. Diba? Kasi kami, alam namin na kami sumusunod sa batas. Diba? Hindi ho namin nilalapas tangan or inaapi yung mga kliyente po namin. Bagkus, tinutulungan namin silang magbayad. Diba? Yun ho kasi mahirap dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Akala nila lahat nakukuha sa baragan, sa bardagulan. Hindi ho. May tama ho pa. Dapat nga yan, may kasama sa sa policy nila yung paglalahad ho ng mga payment option. Di po ba? Hindi po pwedeng takutan ng ang paniningil. Doon sa nagpadala ng mensahe, huwag niyo katakutan niya. Kasi nga ho, unang-una, kagaya sinabi ko kanina, hindi ho tutungtong yan. Pangalawa ho, may mga paraan naman po para malaman natin kung meron talaga ng habla. So, ayun po, kagaya sinabi ko, dapat yan, may imbitasyon. Kung wala kayo na-receive na imbitasyon, o pwede nyo puntahan sa korte, pwede kayo tumawag sa korte, or online checkin nyo po. Yun yung mga pamamaraan po para malaman natin kung talaga bang merong nagdemanda sa atin. Lalo kung bugo katabusadong online lending apps, po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.